Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong isang napakalupit na budget smartphone mula sa itel, ang itel A70. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start na pala yung quick specifications si itel A70 sa OS out of the box. Naka Android 13 Go edition siya. Sa chipset, meron sa Unisoc Tiger T603. Meron siyang octa-core CPU na meron clock speed na up to 1.8 GHz. And sa GPU, meron siyang Mali G57 MP1. Yung unit na game test natin is yung 4GB RAM and 128GB ang internal storage. At pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery. So 4 games ang ating iti-test. So tinignan ko yung NBA 2K20 Asphalt na hindi po available dito sa itel A70. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil sa chipset din or sa OS. Pero yan lang na-download natin: Genshin, PUBG, Mobile Legends, and Call of Duty Mobile. So first na lalaroin natin is ML at itong ating settings. So HD mode naka-on, refresh rate high, graphics high, naka-on ang outline at shadow. At syempre naka-full download na ang resources dito. So pagdating sa ML mga ka-J-Vlog, nakagulat nga yung performance ni itel A70 dito dahil okay siya, all goods. Nakaset siya sa high quality settings pero yung itsura niya hindi siya pang high quality, to be honest. So yun naman yung nangyari diyan, pero siya, mataas sa refresh rate. And so far so good naman yung pag-handle ni itel A70 ng Mobile Legends dito sa smartphone na to. So all goods, makakalaro kayo ng ML dito na mabuti. Meron tayong mga konting frame drops, manageable siya, hindi siya nag-frame drop na mga malalala. And about sa connection, naka Wi-Fi tayo, mababa lang yung ping natin sa Wi-Fi. All goods na all goods, makakalaro kayo ng ML na maganda dito sa itel A7. So next naman is PUBG Mobile. Set natin yung settings niya. So yung graphics, hindi available sa HD. So graphics balance and frame rate medium. So pagdating sa PUBG Mobile, surprisingly, na-handle naman yan kahit papaano ni itel A70. Pero since hindi siya available sa magandang settings, mas mataas sa settings, expect nyo na hindi kaganda yung graphics niya dito. Ayan o. Medyo pixelated, pero sa ganitong settings, kaya naman i-handle ni itel A70. Meron tayong mga slight frame drops, pero manageable. Ayan, rotating player, okay rin naman. Pag nakikipaglaban, may mga few frame drops, pero manageable naman. So yan, playable po ang PUBG Mobile dito sa itel A70, pero sa mababang settings lang siya available. So next naman is Call of Duty. So dalawa lalaroin natin, Battle Royale and multiplayer. So yan yung settings natin, ang pinakamataas slow at graphics high. So pagdating sa COD Battle Royale, tingnan nyo naman, napakaganda ng performance dyan ni itel A70. Napaka-smooth. Low settings lang available, pero okay naman, all goods naman siya. At makakalaro kayo na mabuti dito.
So pagdating sa COD multiplayer, all goods din ang performance dyan ni ITEL A70. Biruin nyo sa ganitong presyo lang na smartphone ay nakakalaro na kayo ng COD. Ayan, no? Meron mga frame drops ng konti pero manageable naman siya. Connectivity, wala naman tayo na-experience sa any lag or delay habang naglalaro. Frame drops meron pero manageable siya. All goods na all goods po maglaro ng COD dito sa ITEL A70, kayang-kaya na. So next naman is Genshin Impact. Set natin siya sa mataas na settings first. Tingnan natin lang yung performance ng ITEL A70 kung gaano niya ma-handle ang high settings ng Genshin. Testing lang ha. So 60 off na natin yung motion. So ayan, gumanda yung graphics niya pero ang tanong kung makakaya ba. So, yan, kung makikita nyo, grabe yung slow movement. Medyo delay yung graphics din. Yung mukha nung player na hihiwalay. Ayan, nagpo-float siya. Grabe, ayan, no, para siyang nagiging si Gusion. So, grabe, hindi siya playable. So, yun, hindi siya playable sa high settings, ha. Humihiwalay yung kaluluhan ng player. So, next, tatry natin syempre sa pinakamababang settings lang ng Genshin. Graphics lowest, 30 FPS at naka-off ang motion blur. So, let's try. Hindi na siya umiiwalay sa kaluluwa niya. Nakakagalaw na rin tayo kahit papaano, pero yon, may mga frame drops pa rin tayo from time to time. Medyo okay syempre nung sinet natin sa low settings compare sa high, pero hindi pa rin ganun kaganda ang performance ni ITEL A70 sa Genshin. Grabe yung mga frame drops niya, hindi siya smooth to be honest. So dito kasi nyo matetest din yung smartphone nyo sa Genshin Impact. And ayan yung kanyang performance. Yan, nakaka-battle, nakakalaro, pero hindi siya smooth mga J-Vlog. So yan yung performance ni ITEL A70 sa Genshin. Pero ha, in fairness, sa ganitong presyo na 2,000 plus or below 3,000 pesos, grabe, okay naman na, 'di ba? At least nakakaya niya yung Genshin sa ganitong presyo na smartphone. So 'yon, pagdating sa Genshin, ang playable lang niya is lowest, pero expect na magfe-frame drop talaga siya. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating game test sa ITEL A70. Nakakatuwa tong smartphone na to dahil yun nga, grabe 3,000 pesos lang itong smartphone na to, pero nakuha ko to sa 1111 ni Shopee ng 2,500 or 2,600 lang. Grabe, napaka-solid sa ganung presyo. Ay meron na kayong smartphone na okay rin pang gaming. Kung makikita nyo, nag-test tayo ng MLCOD, ay nakalaro naman tayo kahit papaano dito sa ITEL A70. So yun, nakakatuwa na sa ganitong presyo lang ay makakalaro na kayo ng mga favorite games. So sa mga naghahanap ng smartphone dyan na super duper affordable, magandang i-recommend si A70. Pero quick reminder lang na yung OS niya lang medyo nakakalungkot dahil Go Edition siya. Hindi ko alam ba ito Gino Edition, pero hindi ko alam kung ba ito yung Gino Edition. Okay naman yung chipset niya kasi very snappy naman eh. Very snappy naman sa kanyang presyo ha, kasi compare mo sa mga ibang smartphone na ganito presyo, MediaTek Helio A series or P35 na super duper bagal. Pero dito kasi kaya maganda dito yung GPU niya, Mali G57. Pero yun mga ka-J-Vlog, makakalaro naman kayo kahit paano ng mga favorite modern games nyo dito sa ITEL A70. At ang nakakatuwa dito, 120GB pa ang ma-offer ni ITEL dito sa smartphone na to. So yun, kung i-rate ko yung kanyang gaming performance sa kanyang presyo na below 4,000 pesos ha, kung compare mo siya sa mga ibang smartphone na below 4,000 pesos din, 1 na nga sa score ko dito, nasa 7 po. So yun, kung interesado kayo sa ITEL A70, grab nyo yung opportunity na yan or hintayin nyo na lang yung sale ni ITEL ulit sa 12/12. Baka makuha niya pa po ito ng mas mura. So yun, i-check nyo na po yung link na ito sa description.